Tunay po na tayo po ay sasamba sa ating Diyos na nag-iisa, Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na lumalang ng langit at lupa, at Diyos na hindi nagbabago noon ngayon at magpapatagpan. Amen. So, purihin po natin ang ating Diyos. Sabitan po natin siya sa gabi po ito. Yes, Lord. Tunay nga po, Ama, na sa gabi po ito, Ikaw lamang, Lord, ang aming pong maparangalan sa aming pong mga buhay. In all circumstances, Panginoon, ng aming pong mga buhay, Lord God. We are so much thankful, Panginoon, dahil isa po itong pribilehiyo, Panginoon, upang kami ay patuloy na lumapit, sumamba, Panginoon, sa inyo, even in pain, Lord God, even in sorrow, Lord God. Salamat, Ama, dahil Ikaw po yung nagbibigay po sa amin ng kagalakan, ng kapayapaan, Lord, ng comfort. We thank you so much, Lord. At sa gabi pong ito, hayaan niyo po, Ama, na kami po ay magbalik ng mga papuri, mga awitin, Panginoon, pagsamba, salamat, Panginoon, sa iyong dakilang pangalan. You are good alone, O God. You alone to be praised, Panginoon. Ikaw lamang, Lord God, yung nag-isang Diyos na dapat po namin purihin at salamatan sa aming po mga buhay. God created by human hands. You are not the God dependent on any mortal man. You are not the God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. You are not the God created by human hands. You are not the God dependent on any mortal man. You are not the God anything we can give by your plan. That's just the way it is. Everything we can give to our God, that's just the way it is. You are the God alone, from before time began. You are on your throne. You are God alone, and right now, the good times and bad. You are on your throne. You are God alone. You are God alone, from before time began. You are on your throne. You are God alone, and right now
Buksan po natin sa Psalms 119, 41 to 45. Sabi po ng Panginoon sa salita niya, ang dakilang pag-ibig mo sa akin ay ipahayag at ayon sa pangako mo, Yahweh, ako ay iligtas. Upang yaong nanlalait sa akin ay masagot ko. Yamang ako'y may tiwala sa lahat ng salita mo. Tulungan mong ihayag ang tunay na balita, yamang sa iyo'y kahatulang lubos ako'y may tiwala. Laging ako'y tatalima sa bigay mong kautusan. Susundin kong utos mo habang ako'y nabubuhay. Ako na may mamumuhay ng payapa at malaya. Yamang ako'y utos mo'y sumusunod namang pusa. At maging mga hari ng utos mo'y babanggitin. Hindi ako mahihiya na ito'y aking gawin. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masayod ang galak ko pagkat aking iniibig. Mahal ko ang iyong utos, yaong aking igagalang. Sa aral mo at tuntunin, ako'y magbubulay-bulay. Purihin po ang salita ng Panginoon, manalangin po tayo. Amang makapangyarihan sa lahat, banal, salamat po Ama dahil kayo po yung Diyos na nagbigay ng kautusan po Panginoon. Salamat mo sa kagandahang loob nyo. Natunay nga po kayo ang umibig sa bawat buhay po Panginoon na nandito sa inyong kaharian po Panginoon. Salamat po Ama dahil kayo po yung Diyos na nagmamahal, hindi nagpapabaya at tunay na kayo po yung tunay na kumakalinga po sa amin sa araw-araw at tunay na nag-iingat. Salamat nga po Ama dahil kayo po yung pinatutunayan nyo nga po sa aming mga buhay na kayo po yung kumikilos at tunay na nagkakalo po sa amin ng mga ganitong bagay po Panginoon na galing sa inyo. Kaya sa gabing ito po Panginoon, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, dinadakila po Panginoon sa aming paglapit. Tunay nga po na nagsusumamo po kami Ama, nagpapakumbaba na kayo po yung patuloy na maglinis ng aming mga kaluluwa po Panginoon, kung ano man po yung hindi namin nagawa po na hindi kalugod-lugod sa inyo po Panginoon. Patuloy mo nga po kami linisin sa salita, sa gawa, upang malaya po kami makapagpuri sa gabing ito po Panginoon. Dalangin din po namin Ama, sa binigyan niyo po ng privilege na makatayo po sa pulpitong ito po Panginoon. Patuloy nga pong banal mo pong Espiritu ang tunay na kumilos po Panginoon at tunay na karunungan ang manggaling sa inyo Ama, magmula po sa handog ng awitin, nawa po'y kagalakan at kasiglahan ang tunay na maranasan sa inyo Ama. At ganun din po sa maghahandog ng ikapo po Panginoon, kayo po yung patuloy na magpaunawa sa pamagitan po ng inyong salita, naway may bigay po yung nais niyo po Panginoon. At dalangin din po namin Ama sa maghahayag ng inyong salita, ganun ka po kami turuan po Panginoon at tunay na pangunahan at kung ano man po yung nais niyo pong mensahe, tunay nga po na mag-reveal sa bawat isa po Panginoon, dahil alam po namin na kayo po yung umibig sa amin at tunay na nag-ingat sa araw-araw po namin buhay. Kaya po yung gawain po namin ito Ama, pinagkakatiwala po namin na kayo po yung tunay na kumilos po Panginoon. Ganon din po sa mga alalahanin ng bawat isa po Panginoon, kayo po yung maging kapunuan, maging kapanatagan at maging kapayapaan po namin sa gabi ito po Panginoon, dahil alam po namin Ama, we acknowledge na galing po sa inyo lahat ng bagay kung ano man po meron kami. Kaya yung katagumpayan din po namin Ama, hinihiling din po namin sa gabing ito na patuloy po namin maranasan ito po Panginoon sa inyo. Kaya po sa gabing ito, pinagkakatiwala po namin na may pagdakila at lahat ng parangal sa iyong pangalan. In Jesus' name, amen. Yes, Lord. Magandang gabi po. Salamat sa Lord at welcome sa ating mga kapatid na matagal natin hindi nakita. Tayo po ay magpuos sa Lord at kung may mga tinatalaman tayo ng mga ugat sa ating mga dibdib, sayawan po natin sa ating Panginoon. Let's praise Him. Yes, Lord. I'm praising the body.
you, Lord God. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito, God, Lord. Lord, patuloy ka po, O God, na pinupuri ka namin, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, Lord. We thank you, O God. We praise you, O God. In Jesus Christ alone, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Oh, hallelujah, Lord. Yes, Jesus. Yes, Lord. Yes, oh God. My hope is found. He's my life, my strength, my song. There's cornerstone, His solid ground. Firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace. When fears are still, when striving cease. My comforter, my all in
pangalan ninyo at makapangyarihan kayo, God. Maraming salamat, Ama, sa gabing ito na tunay nga po, Diyos, alam po namin na kinalulugdan ninyo, Ama, ang sumasamba sa inyo, sa Espiritu at katotohanan, Lord. We glorify your name. We lift your name on high, O Diyos. You, the God of Israel, the creator of heavens and the earth, O Lord God. We praise you, Lord. Ama, maraming salamat dahil tunay na kayo po ang rason kung bakit, Panginoon, kami ay dinala nyo sa lugar na ito. Ibinabalik po namin sa inyo ang aming mga pasasalamat at pagsamba. Salamat sa katapatan ninyo sa amin, O God. Hindi nyo po kami pinagkukulang, O Lord God, sa bawat aspeto ng buhay namin. At higit sa lahat, Ama, salamat dahil patuloy niyo po kaming ibinabalik sa inyo pong presensya, O Diyos. Patawarin niyo po kami sa amin po mga kasalanan, O Lord God, na nagawa sa inyo. At patuloy po naming dalangin, O God, na tunay na kayo ang kumilos, O Diyos, sa buhay ng bawat isa. May you change us, Lord God, from glory to glory, O Lord God. Help us, O Diyos, na hindi po, Panginoon, mamuhay sa mga bagay na ayaw ninyo, bagkus, Lord, maging masunurin kami sa inyo, O Diyos. Father, you know our hearts, Lord. You know, Panginoon, kung ano yung nararanasan namin, Panginoon, sa mga oras na ito, Father God. Lahat ng mga struggles, O Lord God, lahat ng mga joys, Panginoon, happiness, sorrow, O Lord God. Lord, you know everything about us. At salamat, Ama, na ano po yung kalalagayan namin, nandyan po kayo, Panginoon, patuloy na umaabot, O God. Patuloy na tunay na yumayakap sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Ama. Dalangin po namin, Ama, na sa lahat ng bagay, kagaya, O Diyos, ng sinabi ni David, patuloy namin ikukumanda ang aming sarili. Nasambahin kayo sa Espiritu at katotohanan, O Lord God, dahil wala nga po, Panginoong, hadlang sa inyo upang kami ay pagpalain. Kaya patuloy, Ama, na dalangin namin, na patuloy namin maisip yan, O Diyos, that you are the one, O Lord God, who is giving us strength, Panginoon. At dapat po, Panginoon, sa amin, wala po din pong reason upang, Panginoon, hadlangan ang aming mga sarili, O Diyos, na tunay na ibalik sa inyo ang papuri at pagsamba, Lord. Kumilos ka po, Panginoon, from the front up to the back, Lord. May you fill us, O Lord God. We are thirsty, Panginoon. Nauuhaw kami, nagugutom kami sa inyong presensya, Lord God. Dalangin namin naman na dumating yung mga panahon sa buhay namin na hindi po namin, Panginoon, sasabihin that we can live without you, Lord God. Dahil tunay nga po, wala po kaming magagawa kung wala ka sa buhay namin, Panginoon. Kaya dalangin namin naman na patuloy niyo po kami, Panginoon, gutumin spiritually, O Lord God. Maraming salamat, Ama. Patuloy ka po, Panginoon, maghari at ma-enthroned sa aming presensya, O Diyos. Thank you so much. We glorify your name, Father. We worship you, Panginoon. At maraming salamat sa inyo, Banal na Espiritu, na patuloy ka pong gumagabay sa inyo, sa amin, O Diyos. Thank you for the salvation, Lord. We praise and magnify your name in Jesus' name. Amen. Amen. So, patuloy po nating i-welcome ang presensya po ng bawat isa. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, ako'y nagagalak at nandito ka. Amen. This is the day. This is the day you made. I rejoice and be glad with all that I am. This is the day you made. I rejoice and be glad in you. This is the day.
sa inyong lahat, mga kapatid? Ang lahat po ba'y nakangiti? Amen! Amen. So, tayo po ay dadako sa ating pagbabalik po ng ating tithes and offering para sa ating Panginoon. Nais ko pong basahin. Buti po ang Diyos, mga kapatid, dahil ang sabi nga po niya sa Matthew 6:33, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Salamat sa Panginoon at tayo po ay nandirito upang patuloy na magsamba at purihin sa Kanyang pangalan. Amen. So, basahin ko po dito sa Deuteronomium chapter 8, verse 18. "Subalit alalahanin ninyong si Yahweh na yung Diyos ang nagbigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Ginagawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno." Alam po natin, mga kapatid, na ang ating Panginoon po ang pinagmumula ng lahat ng ating mga kalakasan, ang ating buhay sa araw-araw, mga need natin sa araw-araw, siya po lahat ng nagbibigay, mga kapatid. Ang ating Panginoong Diyos, kung wala po siya, wala po tayo kahit ano. So, ang sabi dito, siya yung nagbibigay ng lahat upang tayo'y yumaman. Ano po yung mga kayamanan natin, mga kapatid? Marami na po ba? So, it's time din po, mga kapatid, na ibalik natin ang ating Panginoon, ang kanyang mga ibinigay sa atin na blessing, at ang bilin sa 10% po ay para sa kanya sa ikapo. Yung kinikita po natin ay para sa kanya, 10%, at the rest po ay atin po yun. At sa book po ng Gawa, sa libro po ng Gawa, sa chapter 20:35, "Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho ay dapat ninyong tulungan ang mahihina. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Hesus, higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap." Amen. So, lahat po ba ay nakaranas na yun, mga kapatid? Amen. Tunay po na napakabuti ang ating Panginoon. Glory to God. At nawa tayo po ay patuloy na maghandog, magbalik sa ating Panginoong ang mga blessings at ang mga handog natin, at dito po sa pag-abot, sabi po dito sa Hebrew chapter 13 verse 16, "At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos." Amen. So, mga kapatid, andito po yung pag-abot na ating pong ministry, na ito po ay nakakatulong sa ating mga kapatid na nangangailangan. Marami na pong mga nabigyan nito, mga kapatid, mga recipient. Kaya naway patuloy tayo na magbigay ng bukal sa loob dahil tayo po ay nakakatulong sa kapwa. Di po ba napakasarap ng pakiramdam kung tayo po ay nakakatulong sa ating mga kapatid o sa kapwa nating nangangailangan? Di po ba? Amen. So, salamat sa ating Panginoon, sa kabutihan niya, sa lahat ng pagpapala na araw-araw niyang ibinibigay sa atin. Kahit anuman po yung mga pinagdadaanan natin, mga kapatid, andyan po lagi ang ating Panginoon. Gumagabay sa atin, inaalalayan po niyan tayo ng maayos para mailayo po tayo sa kapahamakan. Naririto po tayo sa ngayong gabi upang siya'y sambahin, papurihan siya, pasalamatan, at hindi lamang po sapat ito kung tutuusin dahil sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Amen? So, patuloy po tayong magbigay ng handog sa ating Panginoong Hesus. Amen. So, tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na lumikha po ng langit at lupa. Ama, pinupuri ka namin. Lord, pinapasalamatan, Panginoon, sa inyo pong pagmamahal sa amin, Panginoon, sa araw-araw na pag-iingat nyo sa aming mga buhay, O God. Lord, salamat at patuloy nyo po kaming ginagabayan at patuloy na dinala nyo po kami dito sa bahay
panambahan, O God, upang ikay papurihan, pasalamatan at luwalhatiin, Panginoon. Lord, sa gabing ito, Ama, salamat sa privilege na inyo pong ibinigay at nawa ang mga handog na ito, Panginoon, na aming ipagkaloob sa inyo, Panginoon. Basbasan nyo nawa, Panginoon, at magamit lamang ito sa inyo pong kaluwalhatian sa inyo sa inyo ikakalawak ng iglesia, Panginoon. Lord, sa mga kapatid, Ama, na magbibigay, Lord, dalangin po namin, Panginoon, na ikaw po, Ama, ang mag-bless sa bawat isa, Panginoon, anuman kung kanilang mga pinagdadaanan sa ngayon, Panginoon. Dalangin po namin, Lord, at sa inyo po namin ipinagkakatiwalang lahat, Lord. Alam po namin na ikaw ang aming Panginoong Diyos, Ama, na makapangyarihan, ang aming Diyos na manggagamot, Panginoon. Lord, ikaw po ang aming sinasamba. At sa inyo po namin lahat pinagkakatiwala, Panginoon, at patuloy na nagtitiwala po kami, Ama, sa inyo pong kapangyarihan na inyo pong ibibigay sa bawat isa sa amin, Lord God. Lord, ang perang ito, Ama, na malilikom, Lord God, ibasbasan nyo nawa, O God, at sa mga dalangin ng aking mga kapatid, O God, sa oras na ito, nawa inyo pong tugunin, Panginoon. Salamat, Ama, sa buhay ng bawat isa, sa trabaho po namin, Lord, na patuloy niyong ginagamit na daluyan ng pagpapala, O God. Salamat po, Lord. At sa inyo lamang po namin ibinabalik ang lahat ng papuri, pagsambat, pagluwalhati sa inyo pong dakilang pangalan. In Jesus' name, Amen.
Pwede po bang makibukas yung ating pong ano? Makibasa po tayo mga kapatid sa John chapter 15 verse 15. Sabi po dito, I no longer call you servants because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends, for everything that I have learned from my Father, I have made known to you. You did not choose me, sabi dito sa verse 16, but I chose you and appointed you to go and bear fruit that will last. Then the Father will give you whatever you ask. In my name, this is my command. Love each other. So ito po mga kapatid, sabi ni Jesus dito, I'm not calling you servants or mga slaves, kundi friend. So nung ang Panginoon po ay nag-offer po ng kanya pong buhay sa krus. Those who don't have the relationship with Jesus ay nag-open po ang Diyos no, ng way so that we will be able to be restored from being kaaway ng Diyos dahil sa ating pong mga kasalanan. Through the Lord Jesus, He restored us and become a friend. At ang kanya, sabi niya, yung mga friends daw ay nakakaalam ng sekreto. So I hope that we know the secret of God. That the Lord wanted us to obey Him. That the Lord wanted us na tayo po mga kapatid ay patuloy na mahalin po natin ang ating Diyos. No? Siya po ang tunay na nagmahal. Binigay ni Jesus ang kanya pong buhay para tayo po ay maligtas. The Lord, the Father, offered His Son. At sinunod ito ng Panginoong Jesus dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin. So, dapat sa ating pong puso, yung number 1 na listahan, yung pinaka-number 1 sa ating pong mga puso, ay wala po dapat tayong ibang ilalagay doon, kundi ang Lord. Amen po. That God is deserving. He is worthy of it all. At He is worthy, more than worthy, doon po sa atin pong paglalagay sa Kanya as our number 1 sa ating pong mga buhay. So sa ating pong pagko-communion, we are being reminded no, sa ginawa po ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. At habang tayo po ay nagko-communion mga kapatid, hindi lamang po natin inaalala yung kamatayan ng Panginoong Jesus sa krus.
na namatay lang siya, no, for all, but inaalala po natin na tinanggap natin ang Panginoong Hesus bilang ating tagapagligtas sa ating buhay at sa pamamagitan po noon, tayo po ay kasama doon sa sinasabi ng Panginoong Hesus na babalikan niya. No? Sabi niya dito sa verse 1 Corinthians chapter 11, verse 26. No? Basahin lamang po natin. Sabi dito, for whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. So that is the meaning. This is a reminder of the great love of the Lord. At babalikan po tayo ng Panginoon. So, pinoproclaim po natin ang kanyang kamatayan na nagligtas po sa atin, and He will come again, no, for us. So, let's take yung pong wine and bread, mga kapatid, at tayo po ay magko-communion. So, each one of us can come and take the bread and wine. As you can see, mga kapatid, yung every piece ng bread na atin pong kinakain ay magpapaalala din po sa atin that we are a part of the bread, no, na sinabi ng Panginoong Hesus. He is the bread of life. No? So, tayo po ay part ng isang totoong bread, which is the Lord, na kung sino man po yung mayroon pong relationship sa Kanya will not anymore be hungry. So, sa ating pong pagkain nito, mga kapatid, kagaya ng sinabi ko kanina din, that it reminds us of the promise of the Lord that He will come again. No, after sa Kanya pong kapanahunan, we will wait for Him, and this will remind us that He will come again. Bilang parte ng katawan ni Kristo, tayo po ay kasama sa paggawa po, sa pagpapaalala sa atin pong mga sarili na gawin natin ito kagaya ng inutos ng Panginoon sa atin. Taas po natin ang tinapay, mga kapatid. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, He took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." Panginoong Jesus, thank you so much, Lord, for reminding us, O God, that through you, Lord, we have the salvation. We became part of the family of God, and you have promised us, O Lord God, to be saved, O God, through you, Lord, by the offering of your body as a sacrifice for our sin. Thank you so much, God, that you have let us known, Panginoon, yung pong inyo pong pagliligtas sa amin, Lord. Thank you so much. And as we eat this bread, Lord, we are thankful, we are grateful for the salvation that we have received. And as we eat this, Lord, we proclaim, Panginoon, your goodness to us, O Lord. Thank you. Let's eat the bread. Let's lift the wine. In the same way, after supper, He took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Thank you so much, O Lord Jesus, that you have given us, Panginoon, the
way, O Lord God, to be a part of the new covenant by accepting you as our Lord and personal Savior. Naniniwala kami, Panginoon, sa pagkabuhos ng inyong dugo sa Kalbaryo, Lord God. We have received that salvation and you have sealed the covenant of life, eternal life for all of us, O God. Thank you so much, Lord God. And as we drink this cup, O Lord God, we proclaim your death, and we proclaim that you will come again, O Lord. We are grateful and we are thankful for the sacrifice that you have made for us. Let's drink the wine. Thank you. Let's pray. Father, we thank you so much that you have offered, Lord, your Son, the Lord Jesus Christ, as a perfect sacrifice, dahil tunay nga pong wala po kaming magagawa na kahit na ano upang kami, Panginoon, ay maligtas kundi sa pamamagitan ng Panginoong Jesus lamang, O Lord God. Our good works and anything, Lord God, we can do ay hindi po sapat, O Diyos, upang mabayaran ang aming kasalanan upang kami ay magkaroon, Panginoon, ng connection muli sa inyo. Thank you so much, Lord God, na sa pamamagitan ng Panginoong Jesus, Lord, we have been reunited with you, O Lord. Father, dalangin po namin na patuloy kayong manguna sa amin, O Diyos, sa buhay, sa aming pong paglakad bilang mananampalataya. We praise you. We thank you so much. In Jesus' name, amen. Magandang gabi, mga kapatid. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pong pag-aaral sa libro po ng Mark. At patuloy, di ba, na tinitignan natin yung ginawa ng ating Panginoong Jesus sa kanyang pong mga kapanahunan. At patuloy nating titignan sa gabing ito, everything that God, that Jesus Christ, na ginawa nung siya po ay nagmi-minister dito po sa lupa. At sa mga panahon na yan, mga kapatid, yung pangalan ng ating Panginoong Hesukristo ay nagkumalat dahil sa kanyang mga ginawang mga miracles, sa kanyang mga pagpapagaling, even in the days of Sabbath, di ba? So it's very hindi siya the normal thing. Na sino ba namang tao, di ba, ang magpapagaling in the day, di ba, ng sa araw po ng pamamahinga. So probably nabanggit, di ba, na ihayag, di ba, yung ginagawa ng ating Panginoong Hesukristo sa mga kapanahunan po na yon. At sa gabi po na ito, magpasa chapter na atin pong aaralin sa gabi na ito ay patuloy, 'di ba, na namamayagpag, 'di ba, yung minister, yung pagmi-mission, yung purpose ng Lord sa mga tao sa mga kapanahunan po na iyon. Let us pray. Heavenly Father, we thank you so much for the opportunity to hear your word. We know, God, that your word is so powerful to convict the heart of each and every one, to fill the empty heart, Panginoon, sa gabi po na ito, to sustain, Panginoon, yung mga kinakailangan ng amin pong mga espiritu sa gabi po na ito. Lord, we entrust your word tonight. May your Holy Spirit move, Panginoon, sa amin pong mga buhay. In Jesus' name we pray. Amen. At tayo po ay magpapatuloy. Sa mga panahon na yun, historically, di ba, ay wala pang mga sasakyan, may mga kabayo, may mga kariton, pero walang mga auto na kagaya sa mga kapanahunan na ito. So, the flock or the crowd, di ba, ay talagang pinupuntahan
ang ating Panginoong Hesus Kristo to see the miracles, to see the healing, di ba, na ginagawa po ng ating Panginoon para makinig sa kanya pong mga katuruan. And there are kinds of people around the Lord Jesus Christ. There are people, di ba, na mga may sakit na gustong gumaling. May mga tao din na gustong marinig yung kanya pong mga sinasabi, kung ano po yung mga tinuturo ng ating Panginoong Jesucristo. And there are people who are also in the midst of that crowd na hindi naniniwala or nagdududa sa mga itinuturo po ng ating Panginoong Jesucristo. And there are also leaders, mga kapatid, na inaakusahan ang atin pong Panginoong Jesucristo. At sa gabing ito, aaralin natin ang patungkol sa ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo on how the Lord Jesus Christ really emphasize and define, mga kapatid, the relationship between Him and the people who believe and obey the Lord, our Lord Jesus Christ. At sa gabing ito, sabi dito sa verse 20, pag-uwi ni Jesus, muling nagkatipon doon ang napakaraming tao, kaya't hindi na sila nagkaroon ng pagkakataong kumain pa. Nang mabalitaan iyon ng kanyang mga kamag-anak, pumunta sila roon upang kunin siya dahil maraming nagsasabi na siya ay nasisiraan ng bait. Una, mga kapatid, sa dinami-dami, umuwi ang Lord, probably in the house, di ba, isang bahay, sa kanilang bahay, sa Capernaum. So, pag uwi nila doon, maraming tao, kasi maraming sumusunod sa Kanya Maraming sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo. At sa mga kapanahunan na yon, wala na silang pagkakataon na kumain pa. Sa dami-dami ng mga tao na gustong gumaling, sa dami-dami ng gustong makita, di ba? Itong taong ito na nagpapagaling, nagpapakita ng mga miracles, nagtuturo, di ba? Napakatalinong tao sa mga kapanahunan po na iyon. So, talagang marami. At wala nang panahon, ang ating Panginoong Jesucristo, di ba, na kumain pa sa dami ng tao na kanyang tuturuan, na kanyang pagagalingin, di ba? At yun po yung nangyari sa panahon po na iyon. At nang mabalitaan, sabi ko nga kanina, yung name ng ating pong Panginoong Jesucristo ay talagang kumalat dahil sa kanyang mga miracles, dahil sa kanyang mga pagpapagaling, di ba? Dahil sa kanyang pagbanat, di ba? Sa mga Pariseo na ito, sa mga Sadducees na ito, sa mga Sanhedrin na ito, kung paano niya, di ba, talagang i-emphasize yung tunay, di ba, na itinuturo ng kautusan ni Moises. That they are doing yung afop, di ba, yung baliktad yung kanila pong mga ginagawa. At yun po yung ini-emphasize ng Lord, itinuturo niya yung tama. Kaya maraming lumalapit, yung pangalan niya nagkalat, at sa mga kapanahunan po na yon, while Jesus was in Capernaum, nabalitaan po ng kanyang mga kamag-anak yung patungkol po sa kanya, at pumunta sila roon upang kunin siya, upang kunin si Jesus. Why? Because they don't believe. Because they don't believe, even they heard about the miracles and wonders that Jesus did sa mga kapanahunan po na yun. Even they knows how intelligent our Lord, di ba, sa kanya pong pagtuturo, sa kanyang mga talinghaga na ginagamit at itinuturo po sa mga tao. But they don't believe. If you remember, the Lord Jesus Christ go to Nazareth. Pero hindi siya tinanggap doon. Nandoon po yung kanyang mga kamag-anak. Wala pong tumanggap sa kanya. Yung kanyang pamilya, by blood, di ba? Walang tumanggap sa kanya. Kaya pupunta sila doon. Why? They want to take Jesus. They want to hinder, di ba, yung ministry ng Lord, yung purpose ng Lord, kung bakit siya nandito sa lupa. Mga kapatid. At sa mga kapanahunan na yon, they don't want their name. Di ba? Kasi,
anak siya ni Mary at ni Joseph, yung mga kamag-anak ni Mary at ni Joseph, di ba? May mga kapatid si Jesus. Yung mga kapatid niya, may mga kapatid din siyang babae, hindi po sila naniniwala. But we believe that Mary believed the Lord Jesus Christ because na-meet po niya yung angel. Sinabihan siya ng angel, even Joseph. Pero probably Joseph was not there anymore. Probably Joseph died already kasi wala na siya. Kasi ina lang yung binanggit dito sa last verse. Yung nanay lang niya ang yung ina at mga kapatid na lalaki at babae. So they want to take Jesus. Kasi ang tingin nila, nasisiraan na si Jesus. Jesus is insane. Wala na siya sa kanyang matinong pag-iisip, so we need to take him out. Di ba? They cannot grasp, mga kapatid, hindi nila maarok yung deep, di ba, ng purpose ng ating Panginoon sa mga kapanahunan po na iyon. Nakakalungkot, di ba, na kahit sa mga kapanahunang ito, similar yung mga nangyayari sa ating pong mga mananampalataya. Sa mga kasalukuyang panahon, humaharap din tayo mga kapatid sa mga ganitong mga pagsubok, hamon ng ating mga spiritual na buhay. First, di ba, sa hamon sa ating mga pamilya, they don't believe what we believe. Di ba? Kalaban natin sila sa lahat ng pagkakataon. If we teach them on how to really obey the Lord, di ba? Hindi sila naniniwala sa atin. They think that we are insane. Di ba? They think na wala na tayo sa huwisyo, di ba, sa atin pong pagsunod sa Panginoon. Sobra naman na yan, lagpas ka na sa langit sa iyong pagsunod. Most of the time, we hear those words, hindi sa mga ibang tao, kundi sa atin pong mga pamilya. Naririnig natin. At mga hamon sa sitwasyon, di ba, ng atin pong society, sa politika, sa gobyerno, di ba? Sa ekonomiya, marami tayong mga hamon ang mga mananampalataya. In those times, mga kapatid, those are the hindrance na kinakalaban po ng Lord. Yun po yung mga kapanahon, sa mga kapanahonan po ng ating Panginoon. Yun po yung mga hindrances on not to do, di ba? Para mapigil yung purposes ng ating Panginoong Jesucristo sa mga kapanahon niya. To spread the gospel, to show the people yung mercy, yung pag-ibig ng Diyos, the kingdom of God, to teach the kingdom of God. Mga kapatid, marami. The society, the government, the politics, di ba, na sinasakop ng mga Sanhedrin na ito. Sa mga kapanahon ng ito, mga the same. There's no change sa buhay ng isa pong mananampalataya. At yung concern, di ba, ng pamilya ng mga ito, yung concern nila na alisin na natin si Jesus doon kasi nawawalan na siya sa isip. Kasi yun ang sinabi, 'di ba, sa nabalitaan nila, na misunderstand nila, hindi nila maunawaan, 'di ba, yung purposes kung bakit ginagawa po yun ng Lord. So they think Jesus is out of his mind. Sa mga kapanahunan po na iyon. At sabi dito, sinasabi naman, so may isa pa, 'di ba? Sinasabi naman ng mga tagapagturo ng kautusan na galing sa Jerusalem, sinasapian siya ni Beelzebul. Nakakapagpalaya siya ng demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pinuno ng mga demonyo. So there are people, yung mga nagtuturo, yung mga Sanhedrin, Pharisees, and Sadducees sa mga kapanahunan po na yun, inaakusahan nila ang ating Panginoong Jesucristo na siya'y sinasapian ng demonyo. Nakakapagpalaya siya sapagkat siya ay demonyo. So they accuse the Lord Jesus Christ, and Jesus heard that. Dahil dito, pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga. Sabi niya, so Jesus heard this thing, kaya pinalapit niya ang mga tao upang turuan sila. To really emphasize yung walang kabuluhan, di ba, na batayan ng mga nagtuturo ng kautusan sa mga kapanahunan po na
na iyon. Ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, paanong mapapalayas ni Satanas ang kanyang sarili? This is true. This is make sense. 'Di ba? Paano mapapalayas ni Satanas ang kanyang sarili? Kapag naglaban-laban ang mga mamamayan sa isang kaharian, so nag-emphasize ang Lord, mawawasak ang kahariang iyon. Kapag naglaban-laban ang mga kaanib sa isang sambahayan, magkawatak-watak ang sambahayang iyon. Gayun din naman, kapag nilabanan ni Satanas ang kanyang sarili at nagkabaha-bahagi ang kanyang mga kampon, hindi siya magtatagal at iyon na ang kanyang magiging wakas. It doesn't make sense, mga kapatid, yung accusation, di ba, ng mga nagtuturo ng mga kautusan sa ating Panginoong Hesukristo. Kasi sino ba namang kaharian ang mag-aaway-away? Di ba, para lang mabuo yung kaharian, para lang ipahiwatig yung kanilang, ma-fall, di ba, ma-ruin yung isang sambahayan, yung isang kaharian. Ganon din yung kay Satanas, paano niya i-build yung kanya pong kaharian kung pinapalayas din niya, sinisira din niya, di ba, yung kanya pong ginagawa. So, it doesn't make sense. Kaya lang, ang mga Sanhedrin na ito, they don't want to accept that Jesus is really the Messiah. That Jesus is really the God, the Son of God. The Son of the God, the Father. They don't want to accept. So, alam niyo mga kapatid, yung mga tao na ayaw tumanggap sa katotohanan, they always see things, they always make things to justify, di ba, na hindi totoo yung ating mga sinasabi. Na hindi katotohanan yung ating ipinaparating sa kanila. They have a lot of excuses. They will show you things, di ba, na hindi totoo. Minsan, ipapakita nila sa atin na yung ating mga sinasabi ay walang kabuluhan. Sometimes yung mga matatalino daw, di ba, na mga tao, pero walang alam sa salita ng Panginoon, mga kapatid, they will show things, di ba, na it doesn't make sense, na kagaya po ng mga nagtuturo po ng kautusan. Na paano, kung iisipin mo logically, di ba, wala namang ganon. Di ba? Walang ganon. Bakit si Satanas papalayasin niya yung mga demonyo? Eh, mga kasamahan niya yon. Di ba? Nagtratrabaho yun para sa kanya. Para maruin yung isang kaluluwa. Bakit niya palalayasin yun? Iyon yung purpose niya. Yun yung purpose ni Satanas. But the people who doesn't want to accept the Lord Jesus Christ, mga kapatid, they do this doesn't make sense na accusation sa ating Panginoon because hindi nila kayang tanggapin. Di ba na yung kanilang mga ginagawa, they don't want to accept, mga kapatid, sa kanila pong mga sarili na sila po ay mga makasalanan. Na hindi nangangailangan sila ng katulad ng ating Panginoong Hesukristo sa kanila pong mga buhay. They don't want to accept that. That's why they accuse the Lord Jesus Christ even it doesn't make sense. Sa mga kapanahunan po na iyon, hindi maaaring pasukin. Sabi niya, at pag nakawan ang bahay ng isang taong malakas, isa pang example, malibang gapusin muna siya kapag siya'y nakagapos na, saka pa lamang mapagnanakawan ang kanyang bahay. Diba? Hindi maaari. So there is no other force sa mga kapanahunan na iyon, mga kapatid. Kasi hindi nila, yung mga Sanhedrin, wala namang ibang force, yung supernatural to magpapalayas ng demonyo. Diba? Ang makakagawa lang nun ang kapangyarihan ni Satanas. Diba? At ang kapangyarihan, diba, si Satanas, you can go because he want to ruin the life. Diba? Pero ang God, ang pwedeng mag-overpower kay Satan. Pero ayaw po nilang tanggapin yon. Kaya nagbahagi po, di ba, ang Lord ng mga example to prove, di ba, na hindi totoo yung accusation ng mga nagtuturo ng kautusan sa Kanya. Tandaan ninyo, sabi ng ating Panginoon,
Tandaan niyo ito, maaaring patawarin ang tao sa lahat ng kanyang kasalanan at paglapastangan. Ngunit ang sino mang lumapastangan sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran, sapagkat siya ay nagkasala ng walang hanggang kasalanan. Sinabi ito ni Jesus sapagkat sinabi ng mga tao na siya'y sinasapian ng masamang espiritu. Alam niyo mga kapatid, yung banal na espiritu, yun yung laging hindi binibigyan ng tao, di ba, ng halaga. They are afraid of the God the Father. They are afraid of the Lord Jesus Christ, but they don't afraid of the Holy Spirit. You know that the Holy Spirit is God. Minsan, inaabuso natin ang banal na espiritu sa ating mga buhay. We are afraid, when we go to the Father, oh, I'm afraid to the Father. Hindi gusto ito ng Ama. Hindi ito gusto ng ating Panginoong Jesucristo. But what we are doing with the Holy Spirit sa ating pong mga buhay. Alam niyo mga kapatid kung bakit sinabi ito ng ating Panginoon? Sa mga kapanahunan po na iyon. Because these people saw the miracle of God, saw the healing of the Lord. They heard the word of the Lord about the kingdom of God, but they choose to say Jesus is insane. They accept ng ating Panginoon. They conclude sa kanila pong mga sarili na itong taong ito ay nababaliw na. Alam niyo mga kapatid, that's unforgivable. That when we experience the miracle of God, when we experience the power of God, when we experience the move of the Holy Spirit in our lives, and then you choose not to obey the Lord, and then we choose, di ba, yung hindi pagsunod po sa Panginoon. Mga kapatid, yan po ay paglapastangan sa banal na espiritu. I'm not threatening anyone. Mga kapatid, the word of the Lord is giving us the warning. The word of the Lord is giving us the warning. Dahil sa mga kapanahonan na yan, yung mga Sanhedrin, yung mga nagtuturo ng kautusan, they knows about the word of God. They see, di ba, kung paano ang ating Panginoong Jesucristo ay gumawa ng milagro sa mga kapanahonan. Nagpagaling ng mga may sakit. Sinong tao ang may kayang gawin nun? Ang Diyos lamang. But they don't want to accept. That's why the Lord said, di ba, sa kanila, hindi mapapatawad ang lumapastangan sa Espiritu. Knowing the full revelation of the Lord, mga kapatid, at lantaran pa rin tayong gumagawa ng kasalanan. Hindi po yan mapapatawad sa ating pong mga buhay. Knowing, di ba, na tayo po ay alam natin na enlightened tayo, na experience natin yung work ng banal na Espiritu sa atin pong mga buhay. And then we choose to sin against this God. We choose to not to obey, and then we choose to say, I don't believe this God. Walang kapatawaran ang paglapastangan sa banal na Espiritu. Sa mga kapanahunang ito, a lot of Christians, they are commanding, di ba? Yung banal na espiritu sa kanilang iglesia, they command, lumapit ka. Diba? When we receive the Lord Jesus Christ, we have already the Holy Spirit in our lives. I wanted to share yung sinabi the book of Hebrew, chapter 10, patungkol po sa banal na espiritu. Asa na ba tayo? Bakit itong ating aircon ay wait lang po. I-ano po kasi. Ayan. Sabi dito sa chapter 10, verse 26 to 27, matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at sadyain pa rin nating magkasala, wala nang handog na maiaalay para sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan. Ang naghihintay na lamang sa atin ay kakilakilabot na paghuhukom at ang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway ng Diyos. Kaya nga
mga kapatid, that's why I make this sermon about the family of God. To give importance to the family of God, embracing the family of God. Mga kapatid, dahil napakahalaga yung family po ng Lord. Kung paano i-define, kung paano dinefine ng ating Panginoong Hesukristo yung pamilya niya. At tayo po yun. Tayo yung kanya pong pamilya. At sa mga tao, di ba, na matapos nilang ma-experience yung kabutihan po ng Panginoon, pero lantaran pa rin silang gumagawa ng kanilang pong mga kasalanan. Ang naghihintay na lamang sa mga taong ito, mga kapatid, ay kakilakilabot na paghuhukom at ang naglalagablab. But you know, baka sabihin ninyo na, ala, baka nilapastangan ko na ang banal na Espiritu sa aking buhay. Alam niyo mga kapatid, yung tao, the ignorant in the full revelation of God, in the Word of God, there is mercy in there, like Paul. Diba? Sabi ni Paul sa sulat niya kay Timoteo, sa 1 Timothy chapter 1 verse 12. Pwede nating tignan yung sabi niya doon na nasumpungan niya yung mercy ng Lord noong eto. Sabi niya, nagpapasalamat ako sa ating Panginoon Hesukristo na nagbigay sa akin ng lakas dahil itinuring niya akong karapat-dapat na maglingkod sa Kanya kahit na noong unay nilapastangan, inusig at nilait ko siya. Sa kabila nito ay nahabag sa akin ng Diyos sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noong ako'y hindi pa sumasampalataya. Si Paul, he doesn't know what he's doing before. Pero nasumpungan niya yung habag po ng Lord. God is so merciful, mga kapatid, sa atin po. Kaya nga mga kapatid, I encourage you tonight. Dahil sabi doon sa mga previous, doon sa chapter 10 ng Hebrew, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan. Mag-alinlangan pa. Sapagkat tapat ang nangako sa atin, sikapin nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. It is an encouragement to you and to me, mga kapatid, na knowing yung salita po ng Lord sa atin pong mga buhay, nawa hindi natin talikuran ang atin pong pananampalataya. Dahil kung nalaman na natin ang buong katotohanan patungkol sa ating Panginoong Hesukristo at pipiliin pa rin nating tumalikod sa Kanya, pipiliin pa rin nating sabihin, hindi ako susunod sa Kanya, mga kapatid, wala na kasing sacrifice na may ihahandog pa. Ginawa na yun ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya mga kapatid, sabi sa Hebrew, gisingin ang damdamin ng bawat isa. Gisingin natin yung ating mga damdamin. Pag-alabin natin, mga kapatid, yung atin pong pananampalataya. How can you do that? Kneel to the Lord, pray, and open the Bible. Be with us in Bible study. Be with us in this place that God chooses us to be with together. Mga kapatid, dahil ito, ang mga ginagawa natin ito, mga kapatid, ito yung nagpapalakas sa atin. You cannot make yourself, yung mag-isa ka, papalakasin mo yung sarili mo, hindi ka create na ganyan ng Lord. At sasabihin mo na, nandito naman ako. Diba? Nakikinig naman ako sa ating mga ginagawa. That's not enough. That's not enough. That's not in the Word of God, mga kapatid. If we want to strengthen our faith, sundin po natin ang salita ng Lord. Ito po ay panawagan, hindi ako ang nananawagan, kundi ang Panginoon. It's so sad
Parang emotional tayo sa kanina pang emotion. Si Ate Tas, iyak na naman. It's so sad that a lot of people, they don't want to open their heart to this God. Na lagi pong tumatawag. Na lagi pong, naiinitan daw si Ems. Na lagi pong tumatawag sa atin. Hindi po nagsasawa ang ating Panginoon na tayo'y tawagin. Mga kapatid, kaya nga sinabi niya doon sa huli na atin pong babanggitin sa gabing ito, sinabi sa kanya, dumating ang ina at mga kapatid, kasi di ba, the family thinks that he's insane. Jesus is insane. Dumating ang ina at kapatid ni Jesus. Tumayo sila sa labas ng bahay at ipinatawag siya. So, tawagin nyo nga si Jesus kasi nasisiraan na siya ng bait. Kung ano-ano na lang ginagawan niya. So, they wanted to call him. Nang oras na iyon, ay maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus. May nagsabi sa kanya, so maraming tao. So, tawagin mo siya. Tapos, nagpunta ng oras na iyon, nasa labas po at naghihintay ang inyong ina at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae. Sino ang aking ina at mga kapatid? Sabi ng ating Panginoong Hesus. Tanong naman ni Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot at sinabi, ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay aking mga kapatid at ang aking ina. Mga kapatid, hindi sinasabi ng Lord na hindi mahalaga yung kanyang pamilya. Because in the later days, they believe the Lord Jesus Christ. Ang kanyang pong mga kapatid, ang kanyang ina, truly, di ba, ay naging witness ng ating pong Panginoong Jesucristo in the book of Acts. At sabi ng ating Panginoon, sino ang aking mga kapatid? Sino ang aking mga ina? Sila yung nandito na nakaupo. Mga kapatid, we don't say na hindi po mahalaga ang ating pamilya. Pero walang higit na mas mahalaga, mga kapatid, kundi ang pamilya nating ito. This family is so important, mga kapatid. Yung pamilya na binuklod, di ba, ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang dugo, tayo ay nagsama-sama, iba-iba yung ating mga magulang, pero magkakapatid tayo. Isa tayong pamilya. How do we embrace this family of God? How we give importance to this family of God? Alam niyo mga kapatid, I'm not afraid. Lagi-lagi ko that I'm not afraid to yung ipakita mo yung kahinaan mo sa mga pamilyang ito. Because they will not laugh at you. Instead, they will pray for you. When we show our weaknesses to this family, they will not laugh at you, they will not mock you, but they will be sad and pray for you. Sa atin pong mga pamilya, hindi natin sinasabi na wag natin silang bigyan ng importansya. Ibinigay po yan sa atin ng Lord. But the thing that wants God to do, di ba, to minister to this family. Binigyan po tayo, pinagsama-sama tayo ng Lord, tinuturuan tayo ng Lord sa pamilyang ito to be channel, di ba, sa atin pong kanya-kanyang mga pamilya. Napakasarap, di ba? Napakasarap na nga lang kapiling natin yung ating mga pamilya sa Pilipinas, pero mas masarap na kapiling natin sila pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. At wala nang masasarap pa, mga kapatid, kung lahat tayo ay magkita-kita sa finish line na ito. Kay sarap tignan na tayong lahat ay nasa langit at magyayakapan at sasabihin, I finished the race. Salamat sa iyong panalangin, salamat sa iyong encouragement, salamat sa paggabay, di ba? Sa pagtulong sa akin noong nasa lupa pa tayo,
na nagkakasama-sama bilang mga magkakapatid, natapos ko ang aking tahaking. At ngayon, ipagpatuloy natin, di ba, ang pagsamba sa Panginoon natin. Napakasarap i-grasp yung bagay po na yun, mga kapatid. We have our situation in this life. Sabi nga natin kanina, maraming mga complicated situation, di ba? Na atin pong na humahamon sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya. Pero one thing that God will want us to know, mga kapatid, that give us encouragement tonight, na tayo po ay magpatuloy. Huwag nating hayaan ang ating pananampalataya ay hindi umalab sa araw-araw ng ating pong mga buhay. Kagaya nga ng ating pong sinasabi, it reminded me the prayer of Pastor Jas, na uhawin mo kami lagi sa inyong salita. Upang sa ganun, lagi tayong uhaw, lagi nating hanapin, di ba? Ang presensya ng Lord, lagi nating hanapin yung kanyang salita sa atin pong buhay. Mga kapatid, God is not to be mocked. God is not a joke sa atin pong mga buhay. God, ang ating Diyos, to take seriously in this matter. Mga kapatid, take seriously. Seryosohin natin ang paglilingkod po sa Lord. Seryosohin natin ang buhay na ito ay iisa lamang. Mga kapatid, iisa lamang ang buhay na ito. At kung mawawala ito, na hindi natin ibinibigay ng buo sa Panginoon, sayang. Sayang lang yung pagpupo natin dito. Sayang lang yung pagtaas ng ating mga kamay at pag-awit para sa Panginoon. Sayang lang yung pag-attend natin ng Bible study. Mga kapatid, sayang. Sayang lang talaga ang buhay na ito kung hindi rin lang, di ba, natin tatapusin. Tapusin natin, mga kapatid. Tapusin natin ang lakarin natin. We have our situation. It's hard. Sometimes like, di ba, yung atin pong mga pinagdadaan. Sometimes, you cannot even step up. It's hard to move forward sa paglilingkod sa Panginoon. But take a rest. Be still sometimes and pray and listen. Paano hindi po yung sinasabi ng iba, di ba, na kinausap ako ng banal na espiritu, na may sinasabing mga propesiya. This is it. Listen to this. This is the word of God that can encourage us, mga kapatid, that can lift everyone. This is so powerful, mga kapatid, for us to overcome sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo, sa pagtulong ng Ama, at sa pagtulong ng banal na Espiritu. Mga kapatid, listen to the Word of God. Always listen to the Word of God. At yung respond mo, kapatid, ay napakahalaga. Sa ating pakikinig at sa ating pag-respond doon sa salita po ng Lord, napakahalaga po yan sa ating pong buhay. Gusto po natin mag-grow, mga kapatid. Sino ang hindi gustong umunlad sa ating mga physical na buhay, sa ating mga buhay? Gusto nating umangat. 'Di ba? Yung ating status of life, yung way of lifestyle, we wanted to grow on those status. Ang tanong, mga kapatid, are we willing to grow spiritually? That's the question. If we are willing to grow spiritually, mga kapatid, I encourage you to be with us, the family of God, to embrace the work of the family of God. Because it's very important for us to grow. It is so helpful for us to grow. Mga kapatid, wala pong ibang ibinigay ang Diyos. Mga kapatid, ang kanyang salita at ang ating pamilya, spiritual na family, for us to grow spiritually. At sa tulong po ng banal na Espiritu,
tayo po ay lalago at mamumunga. Hindi po tayo nagtitreth, mga kapatid, sa bawat isa po sa atin. But the Word is so powerful to give us warning. So powerful to give us conviction. So powerful to change yung ating pong mga buhay. So let us pray. Heavenly Father, we thank you so much, O God, for your word that encourages us, that warns us, that convict us, that convert us, Panginoon. Truly, Lord, na wala po kaming ibang panananganan, kundi ang inyo pong mga salita. Wala po kaming ibang tatawagin, O Diyos, kundi ikaw lamang, amang banal, Panginoong Hesukristo, banal na Espiritu. Kaya nga po, inihahain po namin ang amin pong mga buhay. Itinataas po namin, nais po namin lumago, at hindi po namin kakayanin ito nang wala po kayo na gumagabay sa amin at magbibigay ng lakas sa amin, Panginoon, upang kami ay magtagumpay. Maraming salamat sa gabing ito na kami po ay tinipon nyo, pinaalalahanan at patuloy na iniibig at handang turuan sa lahat ng pagkakataon sa amin pong mga buhay. Nawa ang buhay na ito, ang mga buhay ng mga kapatid ko, Panginoon, at ako ay gamitin mo, O God, upang maging kaluguran ng inyo pong pangalan, ang inyo pong pangalan ng mapapurihan, magamit, Panginoon, to reach out people so that they will know that you are God, the living God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you for your word, Lord. Salamat po sa inyong pong mensahe na naging encouragement at kalakasan po ng bawat isa po sa amin sa gabi. Lord, please continue to move in our lives. Panginoon, patuloy po kami na sumasako, Panginoon, sa pagdulong ito. Yes, Lord. Continue to praise you, Lord. To sing a song for you. At nawa, Panginoon, masumpungan niyo po yung bawat isa po sa amin, Panginoon, na patuloy, Lord, na sa inyo lamang umaasa. At hindi po, Panginoon, sa mundong ito, Lord. Sapagkat alam po namin, Panginoon, na kayo po yung may hawak ng buhay na ito. Kayo po, Panginoon, yung nag-deserve, Panginoon. Kayo po yung may magandang plano para sa bawat isa sa amin. Kaya tulungan niyo po kami, Panginoon. Tulungan niyo po kami na lalo mapalapit sa inyo, Lord. To know you more, Lord. Help us, Lord. Na makasunod po sa inyong kalooban. Yes, Lord.
you hold the world in your hands, Lord. Father, we thank you so much for reminding us that you are the sovereign God, the one who created us, Lord, who gave us life. Sa inyo po kami umaasa, Panginoon. Thank you for your message tonight, Lord, reminding us that truly eternal life and being a family through the Lord Jesus, being one of your family, Lord God, dahil sa kaligtasan na binigay ninyo sa amin, ay tunay, Panginoon, na ito ang pinakamahalaga, O Diyos. We praise your name and we glorify you, Father. Help us, O Lord God, that in our mind, our hearts, Lord, will continue to beat and think about your goodness and your eternal plans for us, O Lord God. Help us, O Lord God, to redirect our hearts, our life, Panginoon, sa nais ninyo. You said, Lord, in your word, heaven and earth will pass away. It will fade away. But your word, Panginoon, ay tunay na mapupulfill ang inyo po, Panginoon, mga promises, mga propesiya, Panginoon, sa amin. Thank you for your love, Panginoon, and thank you that you never fail, O Lord. We have seen that, Panginoon, in our own eyes, kung paano, Panginoon, napupulfill ang inyo pong mga salita, O Diyos. Thank you, Lord God, that you have given us the eyes, spiritual eyes, O Lord God. Father, we pray to each and every one of us tonight, sa amin na nandito sa loob ng iglesia, Panginoon, we pray that may you continue to open our eyes, O Lord God, to see your will, O God, to listen to you, to hear you, and to obey you, God. We offer you the life, Panginoon, na inyo pong ibinigay din sa amin, Lord. Help us, Lord, to live every day being grateful of what you are doing in our lives. May you heal us, O Lord God, Panginoon, from inside out. Healing physically, Panginoon. Healing emotionally, O Lord God. Healing especially spiritual, O God. Huwag niyo pong hayaan na maging matigas ang aming pong mga puso, O Diyos, O Diyos, Lord. Patuloy niyo po kaming baguhin. At kayo, Panginoon, ay tunay na unahin namin. Help us, Lord God, to say at makisabi, Panginoon, at sa kanila na lang ang mundo, basta kami nasa inyo, O Diyos. Maraming salamat sa pagmamahal niyo. Thank you for the moving of the Holy Spirit in our midst, Lord God. Thank you for hurting us, disciplining us, Panginoon. Dahil sa pamamagitan nun, pinapakita nyo na kayo ang Ama. Sinabi nyo na dinidisiplina nyo ang inyong mga anak. Nagpapatunay na kami, Panginoon, na inyong mga anak. Thank you so much, Lord God. Be glorified in our lives, Lord God. Be exalted, Lord, in our presence in this church, Lord God. Thank you so much. We worship, magnify you. We worship and we love you. We praise your name only, God. Let's lift our hands to the Lord. May the Lord continue to bless, strengthen us as we walk sa mundong ito na puno ng mga pagsubok. May the Lord continue to give us hope. May the Lord continue to give us His embrace and to sustain us in every aspect of our life. May you continue to remember, mga kapatid, that the Lord of all the people has a good plan for each and every one of us. That the Lord of all the people is the one who is concerned about your life.
that the Lord of all the people is the one who loved you so much. That's why He gave His Son, the Lord Jesus Christ, for us. And as we depart from this place, may you continue to yield on God and the power of God. Thank you so much, Lord. May you continue to answer and hear the prayers of your people. May you bless each one of us, Panginoon. Lord, thank you so much for your protection. And as we depart from this place, yung pong amin po, Panginoong, mga espiritu na patuloy niyo, Panginoong, pinasiglang aming kaluluwa, Panginoon. Patuloy nawa na kayo, O Lord God, ang manguna sa amin. Ito pong aming dalangin na may pagsasalamat at pagsamba sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. God bless po mga kapatid.